Isipin mo, ang isang bansa kung saan ang mga tren ay konektado mula dulo ng Luzon hanggang dulo ng Mindanao. Isipin mo kung ang Pilipinas ay hindi umaasa sa imported na langis. Noong 1970s at 80s, may isang master plan na binuo para gawing Singapore of the Pacific ang ating bansa. Pero dahil sa politika, utang at revolusyon, marami sa mga ito ang nabaon sa limot. Ngayon, aalamin natin ano nga ba ang itsura ng Pilipinas kung natuloy ang lahat ng plano ni Ferdinand Marcos Sr. Ito ba ay isang paraiso o isang gintong hawla? Taong 1965, isang batang abogado at sundalo ang umupo bilang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Ang pangako niya, "This nation can be great again." Sa loob ng 2 dekada, binuo ni Ferdinand Marcos Sr. ang isang blueprint na babago sana sa mukha ng bansa habang buhay. Ngunit, ang Golden Age ba ay isang katotohanang naudlot? Sa gitna ng ingay ng busina at usok ng Metro Manila ngayon, mahirap isiping noong dekada 70, ang Pilipinas ang tinitingalang rising star ng Asia. Habang ang Japan ay bumabangon pa lang mula sa abo ng digmaan at ang Singapore ay isang munting isla lamang na mga maingisda, ang Pilipinas ay mayroon ng malalawak na kalsada, modernong ospital at ambisyong maging leader ng rehiyon. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga proyekto ni Ferdinand Marcos Sr. na kung natuloy ay posibleng bumago talaga ng itsura ng Pilipinas. Una na nga dyan ay ang Nuclear Renaissance o mas kilala sa tawag na BNPP. Taong 1973, ang buong mundo ay nasa ilalim ng oil embargo. Nagmahal ang krudo, tumigil ang mga makina. Napagtanto ni Marcos na ang bansa ay hindi kailanman magiging malaya hanggat umaasa tayo sa langis mula sa Middle East. Ang sagot? Nuclear power. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay binuo gamit ang teknolohiya ng Westinghouse, ang parehong kumpanya na nagtayo ng mga pinakaligtas na planta sa Amerika. Ito ay dinisenyo para magtagal ng 40 hanggang 60 taon. Kung natuloy ang BNPP noong 1985, ang Pilipinas sana ang may pinakamahabang industrial electricity rate sa buong Southeast Asia. Isipin nyo ang epekto nito sa ating ekonomiya. Una ay industrialization. Ang mga dambuhalang kumpanya ng bakal at aluminum ay hindi sana aalis sa ating bansa. Pangalawa ay consumer savings. Ang bawat pamilyang Pilipino ay maaaring makatipid ng hanggang 30% sa kanilang monthly bill sa loob ng 3 dekada. At ang huli, ang nuclear hub. May mga plano pa noon para sa ikalawa at ikatlong nuclear plant sa Cagayan at Negros. Tayo sana ang naging nuclear powerhouse ng ating rehiyon. Pangalawa sa mga proyekto na kung natuloy ay magbabago sa Pilipinas ay ang transport revolution. Hindi lang LRT. Ang traffic na nagpapahirap sa ating henerasyon ay hindi sana nangyari. Ang Integrated Reorganization Plan ni Marcos ay may kasamang malawakang mass transit network. Noong 1984, ang LRT-1 ang kauna-unahang elevated railway sa Southeast Asia. Pero, ang hindi alam ng marami, ang plano ay hindi lang hanggang Baclaran at Monumento. Mayroong blueprint para sa isang radial and circumferential road system na konektado sa mga subway at expressways. Kung natuloy ang expansion ng PNR o Philippine National Railways, ang biyahe mula Manila patungong Legazpi o Ilocos ay aabutin na lamang ng 4 na oras sa pamamagitan ng mabibilis na tren. Ang Pan-Philippine Highway naman ay hindi lang sana naging kalsada, kundi isang economic corridor. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya kung nagkataon. Ang mga produkto mula sa Mindanao ay mabilis na makakarating sa Manila nang hindi nabubulok.
dahil sa roll-on and roll-off na system na mas maaga sanang na perfect. Pangatlo ay ang medical frontier. Sa gitna ng kaguluhan ng dekada 70, may isang ambisyosong plano na isinulong ang unang ginang Imelda Marcos. Ito ay ang pagtatayo ng mga specialty hospitals na wala pang katulad sa buong Timog Asya. Noong 1975, binuksan ang Philippine Heart Center. Sinundan ito ng Lung Center at National Kidney and Transplant Institute. Ang mga gusaling ito ay hindi lang basta ospital. Sila ay mga center of excellence kung saan ang mga pinakamagagaling na doktor sa buong mundo ay inimbitahang magturo at mag-opera. Ang disenyo ng mga ito ay futuristic, tanda ng isang bansa na handang makipagsabayan sa Amerika at Europe. Ang layunin ay gawing medical hub ang Manila, kung saan ang mga mayayaman at makapangyarihan mula sa Middle East at karatig bansa sa Asia ay dito lilipad para sa kanilang operasyon, imbis na sa Amerika o Europa. Ngunit dahil naputol nga ang rehimen ni Marcos ay hindi na ito umusbong pa. Pero ang tanong, ano nga ba ang magiging itsura kung nag-expand ang bisyon na ito? Una, medical tourism giant. Tayo sana ang naging Thailand ng medisina ngayon. Ang bilyong-bilyong dollar na kinikita ng ibang bansa sa medical tourism ay sa atin sana napunta. Number 2, reverse brain drain. Ang ating mga world-class na nurses at doctors ay hindi sana naging OFWs. Sa halip na magsilbi sa UK o US, sila ang nagpapatakbo ng mga regional specialty centers sa Cebu, Davao at Ilocos. At ang huli, tayo ang magiging biotech leader. Kung ang research pondo ay hindi naputol, ang Pilipinas sana ang nangunguna sa pagtuklas ng mga lunas sa tropical disease gaya ng dengue at malaria. Tayo ang nag-e-export ng bakuna, hindi nag-i-import. Sunod ay ang scientific frontier. Habang ang bansa ay nakatutok sa politika, sa isang tagong isla sa Caballo, nagliyab ang apoy ng ambisyon. Noong March 12, 1972, matagumpay na inilunsad ng Philippine Navy ang Bongbong 1. Ang kauna-unahang rocket na gawa ng mga Pilipinong scientist at engineer sa ilalim ng Project Santa Barbara. Hindi lang ito para sa fireworks, ito ay isang ballistic missile program na naglalayong bigyan ang Pilipinas ng sariling depensa at kakayahang abutin ang kalawakan. Bukod sa rockets, itinatag din ang Pag-asa at ang kauna-unahang nuclear research sa Quezon City, ang PRR-1. Ang Pilipinas nooy mabilis na nag-transition mula sa isang agricultural society patungo sa isang technocratic state, isang bansa na pinapatakbo ng science at data. Ang tanong, paano kung hindi nahinto ang pondo ng siyensya noong 1986? Una, defense independence. Hindi natin kailangang magmakaawa sa ibang bansa para sa mga barko o missile defense. Mayroon sana tayong deterrent laban sa mga dayuhang nanghihimasok sa ating karagatan. Number 2, satellite sovereignty. Ang PhilSA o Philippine Space Agency ay naging kasing tanda na sana ng NASA. May sarili tayong satellite para sa internet at weather tracking. Kaya ang paghula sa mga bagyo ay mas tumpak at walang buhay na nasayang. Number 3, Silicon Island. Ang ating bansa ang naging Taiwan ng Southeast Asia, isang sentro ng paggawa ng semiconductors at microchips dahil sa pundasyong inilatag ng National Science Development Board. Isa pa sana sa pinakamalaking proyekto ng panahon ni Marcos ay ang tinatawag na Green Revolution and self-sufficiency. Ang pinakamalaking takot ng kahit sinong leader ay ang gutom. Ang Masagana 99 ay ang pagtatangka ni Marcos na gawing independent ang bansa sa pagkain. Noong 1970s, ang mga estudyante mula sa Thailand at Vietnam ay pumunta sa UP Los Baños para matuto ng agriculture. Bakit tayo nag-i-import ng bigas ngayon? Dahil ang mga irrigation at post-harvest facilities na bahagi ng plano ay hindi natuloy o napabayaan.
Kung ang corporate farming at modernong irigasyon ay naging standard, tayo na sana ang nagpapakain sa 100 milyong Pilipino ngayon nang hindi umaasa sa Vietnam. Ang coconut at sugar industry ay naging modernong industriya sana na nag-e-export ng value-added products, hindi lang basta mga raw materials. Ngayon, ang tanong ay bakit hindi nga ba natuloy ang mga proyekto na ito? Kung napakaganda ng mga planong ito, bakit tayo naiwan? Bakit ang pangarap na Singapore of the Pacific ay naging Sickman of Asia noong dulo ng 1980s? May 3 dahilan na pag-uusapan tayo kung bakit hindi ito nangyari. Una ay foreign debt. Ang mga proyektong ito ay inutang. Umabot tayo sa punto na ang bansa ay hindi na makabayad ng interes. Pangalawa ay corruption. Maraming pondo ang napunta sa crony capitalism. Ang mga kontrata ay hindi napunta sa pinakamagaling, kundi sa pinakamalapit sa kapangyarihan. Pangatlo ay ang martial law. Ang pagsupil sa demokrasya ay nagdulot ng kawalan ng check and balance na nagresulta sa pag-abuso ng pondo ng bayan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa isang tao o isang pamilya. Ito ay tungkol sa atin. Ang mga plano ni Marcos Sr. ay nagsisilbing salamin. Nakita natin kung gaano kalayo ang kaya nating marating kung mayroon tayong malinaw na direksyon. Ngunit nakita rin natin kung gaano kabilis itong guguho kung walang integridad. Ang Pilipinas na sana ay naging maunlad ay hindi dapat manatili sa what if. Ang hamon sa ating henerasyon ay kunin ang mga magagandang blueprint ng nakaraan, matuto sa mga pagkakamali nito at bumuo ng bagong bukas. Isang bukas na hindi na nakadepende sa isang great leader, kundi sa pagkakaisa ng bawat Pilipino. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Kung meron kang insights at komento, huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment dyan sa baba. Hanggang sa muli, paalam!